Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saga ng amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun. Hindi naman po. Ayun nga po mga kababayan, ang posisyon ng INC patungkol po dito sa soberenya ng ating bansa. Hindi po natin dapat isinusuko ito at nagtitiwala rin po sila dito nga po sa ating Korte Suprema, mga kababayan, na gumagana pa po ang ating batas, ang ating hudikatura sa ating bansa. Now, ngayon, sa tingin niyo mga kababayan, gumana ba ito nung panahon si Tatay Digong ay kanilang kinidnap? Yan po mga kababayan ay atin pong natunghayan at ang stand po ng INC dito ay talaga naman dapat si Tatay Digong ay hindi po pinayagan. Dapat si Tatay Digong ay dito po muna nilitis sa ating bansa. Ngayon mga kababayan, eto na po. Mayroon na naman pong pahayag ang INC patungkol nga po dito sa official na po ito mga kababayan. Official na po ang pahayag ng INC patungkol nga po dito kung saan sa magaganap na rally ngayong pangalan nito 16, 17, 18, tatlong araw na po ito mga kababayan, at yung KOJC mukhang tila bagang nagbigay na rin po sila ng official na pahayag mga kababayan at magjo-join forces na kaya ito. At ang GIL, kasi yung GIL mga kababayan, katulad nga nito, nangyayari dito kay Villanueva, isa pong anak ng may-ari, founder po ng GIL na si Eddie Villanueva. So ngayon mga kababayan, atin pong matutunghayan lahat ito. At ang pagkapahiya ni BBM dito po sa Cebu. Grabe po si BBM magkano lang kanyang ipinamimigay dito sa mga tao sa Cebu? 5,000, 10,000 para po doon sa mga nasalanta. Nako, nakakahiya at napakalaking insulto po para sa ating mga kababayan taga Cebu. At ngayon, speaking of taga Cebu, hindi lang po taga Cebu dahil marami pa po ngayong iba, bukod sa Cebu, ang medyo tinamaan po at nasalanta ngayon mga kababayan. At mayroon po dito tayong isisingit na balita. Mayroon pong, isang nangyari dyan sa parting Bicol region mga kababayan. Di umano, may natsugi dahil sa baha at dahil sa flood control. Ito pong isang kongresista mga kababayan. Tingnan po natin kung totoo kaya ito. Gaano katotoo itong balita mga kababayan, Yan po ngayon ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ngunit sa mga bago pa lang sa aking channel, nakikisuyo po ako. Paki-like, paki-share, paki-subscribe po ang ating channel kung ngayon ka pa lang po nakabisita. Paki-pindot na rin ang notification bell all kung inyong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo kaibigan. Malaking tulong na po yan sa aming mga content creator. At ngayon, umpisa na po natin ang ating pong talakayan. Ito po ang INC mga kababayan. Noon, naglabas na po sila ng pahayag patungkol po dito kay Tatay Digong, na ginagalang po nila ang soberenya ng ating bansa at dapat irespeto po ito ng lahat at dapat din po mga kababayan ay sundin po natin. At dapat ang hudikatura po ay atin pong pakinggan sapagkat gumagana naman po, mga kababayan. Katunayan nga, marami pang mga nakakasuhan sa ating bansa eh. Bakit kailangan dalhin doon si Tatay Digong sa ibang bansa? At ito nga po, si Senator Bato, ang fake news ni Remulla ay wala pong nag-call out dito mga kababayan, di ba? Nag-fake news si Remulla pero wala pong nag-call out dito sa kanyang fake news.
mayroon na ba kayong nabalitaan ngayon dito na isang nagbabalita na sinasabing fake news si Remulla? Wala, di ba mga kababayan? Oh, pero ano lang, tawag nito yung mga reporter ngayon, mga channel, wala silang pakialam. Tingnan niyo mga kababayan, ang mga nangyayari sa ating bansa Iniakyat ngayon. sa Wait lang muna yung news na yan. Diretsoy na muna natin, ito pong pahayag mismo ng INC patungkol po dito sa kanila pong gaganaping grand rally po mga kababayan. Kasi nga po, no, nag-aantay po tayo ng official na pahayag at mula dito nga po sa INC at wala pa po tayong nakita until kahapon, mayroon na po tayong nakita at napanood mga kababayan. So ito po, panoorin po muna natin tong video na ito. Nagbabalik po ang saganang mamamayan at ngayon po narito na ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Magandang hapon po sa lahat ng inyong mga manunood at lahat ng mga tagahanga. Payagan po ninyo na basahin ko na. Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado, gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Maraming salamat po, Ka Edwil. Magbabalik pa po. Ayan na nga po mga kababayan ang official na pahayag nitong INC patungkol po dito sa mga nagaganap na investigasyon ng Blue Ribbon Committee chairman ni
Lacson na ayon nga po dito, hindi po sila pumapayag na itigil na ito. At ayaw din po nila nitong private investigation, yung hindi po ipapublic ang ICI. At dapat ipagpatuloy po itong investigasyon, mga kababayan, sapagkat ito po ay marami pa po ang mga sangkot dito na tila bagang itong si Lacson ngayon ay nagbabanta na pagkatapos nitong hearing na gaganapin, last na daw ito, mga kababayan. Di ba mayroon siya mga sinasabi about dito sa mga balita na ititigil niya na itong investigasyon dito sa Blue Ribbon Committee patungkol nga po dito sa mga flood corruption na itong mga kababayan. So ngayon, ayaw po ito ng INC, ayaw po ito ng pamunuan nila. Ang taong bayan, kahit hindi po INC, sa tingin ko po ay sang-ayon din po kayo sa kanilang stand. Tayo rin po rito, Ayaw po natin na itigil ito basta-basta. Kasi alam po natin hindi pa po napapanagot ang tunay at totoong may sala patungkol po dito sa flood corruption. Parang gusto pa nilang unahin itong si Senator Bato de la Rosa na makulong at makidnap papunta sa ICC, at labagay na naman ang soberanya ng ating Pilipinas, isuko na naman ang ating soberente sa bansang ICC. Ano ba mga kababayan, probinsya na ba tayo ng dahig? Paki-comment nyo nga dyan, pag nangyari po ito kay Senator Bato, tayo ba ay probinsya na ba ng dahig? Kasi para bag ang Netherlands na ang dahig na sa atin ngayon yung ICC na sa atin ngayon yung may kapangyarihan pakisagot nga yan. Pakisagot nga mga sino diyan, mga matatalinong tayo ba ang Pilipinas, probinsya na ba tayo ng Netherlands, ng dahig? Ng ICC? Isa na ba tayo sa kanilang nasasakupan? Kasi kung magpalabas na lang sila ng warat, ganun na lang kabilis Sa bagay mga kababayan, ang nagsabi nito ay ang fake news fiddler at pindalo na si Rimulya, mga kababayan. At wala pong nagko-call out nito. So ibig sabihin, fake news din po itong mga ito sa kanilang sariling news. Di ba? Kasi binalita nila ito galing sa ombudsman Hindi nila kino-call out unless, mga kababayan, kung paninindigan nila itong totoo nga ito at itinatago lang ito sa taong bayan nitong ICC na ito. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Nangangamoy kidnapping na naman po itong si Senator Bato. Mauuna pang makidnap si Senator Bato kaysa dito kay Saldico na hindi makidnap-kidnap at hindi nila kulong-kulong na isa ito sa mga tinuturo na dinadalhan ng bilyong-bilyong pera na nanggaling po dyan sa flood control. Mga kababayan, papayag ba ang taong bayan? At ito na nga ang INC, nagsalita na nga paputungkol po dito sa mga issue sa ating bansa. Tayo ba hindi pa makikiisa? At ito na, mga kababayan, may official na po silang pahayag patungkol po dito. Ay official na po nila itong sinasabi, mga kababayan, hindi na po ito natin gawa-gawa at hindi na po natin itong basta-basta na lang sinasabi. Ito po, Mata ng Agila yesterday at 2:12 AM. Ito na po, let's join the rally. Hindi na tayo mananahimik, tama na. Ayan mga kababayan ito yung post na ito ng Mata ng Agila. Bukod dyan, ito pa po ang official na kanilang mga kababayan post. Ayan po, INC News and Updates. Yesterday lang din po ito at 9:02 AM. Ito na po talaga, mga kababayan, ang official na kanilang pahayag. Ano pong official nilang pahayag? Rally for Transparency and a Better Democracy, November 16 up to 18. 2025. So, 3 days po ito. 3 araw po ito, mga kababayan, na mangangatog si Bangag. Dahil baka dito na po magtapos ang kabangagan nitong admin ni Marcos BBM Jr. na isang napakakurap, mga kababayan. Ito na po siguro ang magsisilyo. Siguro baka unfinished business pa yung pagkakalagay sa Guinness Book of Record ng kanyang tatay kasi natanggal, nawala, di ba mga kababayan? Mukhang hindi pa yata official. So ito na siguro, pagbaba ni Marcos Jr. si BBM, ito na yung magtatatak sa kanilang pangalan na magiging Guinness Book of Record na po, pinaka magnanakaw sa buong mundo ang Marcos na pangalan or apelyido. Ito na po siguro, mga kababayan, pag bumaba po ito si Marcos Jr. dahil nakikita na po hindi lang po milyon, hindi na po bilyon, trilyon na po ang nawawalang pera sa ating bansa. Ngunit itong ating presidente ngayon ay mas
inuuna pa niya ang ipakidnap, ipadala, isurrender po ang sovereignty ng ating bansa. Kung kaya't ito pong INC naglabas na po ng kanilang official pahayag at official na po ito mga kababayan, 3 araw pong makikipag-usap na naman itong si Marcos Jr. sa multo. Mga kababayan, 3 araw na naman po siya makikipag-usap sa multo. Dahil, biruin mo ba naman, tingnan nyo ha, Iglesia ni Cristo to hold rally for transparency and a better democracy. The Iglesia ni Cristo will gather for a rally for transparency and a better democracy on November 16 up to 18, 2025. It has been over 100 days, yet no one has been held accountable. Kita nyo, di ba? Nauna pa si Tatay Digong, mauuna pa si Senator Bato, na wala namang kasalanan, senador pa, at yan pa ngayon ang kanilang unang ipapakidnap at isosurrender ang sovereignty ng ating bansa dyan po sa Dahig. Kasi nga po siguro, probinsya na tayo ng Dahig, di ba? Ngayon, mga kababayan, and the call for truth, fairness, and justice grows stronger. This peaceful movement represents every Filipino who believes that genuine democracy can only thrive when leaders are transparent and prioritize the nation and its citizens. Together, we really not for division, but for the sake of our nation's future. Correct mga kababayan, hindi po tayo sa pagkakabahagi, kundi tayo po dapat ay magkaisa para po sa kinabukasan ng ating bansa na itong Marcos Bangag Jr. Administration ay pilit pong isinusuko sa dayuhan at sa banyaga ang ating sovereignty at ang pandarambong po nitong kanyang mga alipures ay sukdulan na po sa nako mga kababayan, sukdulan na sa impyerno kasi biruin mo ba naman? Grabe ang kanilang pandarambong, hindi pa po mga kababayan nakakaano, no? Hindi pa rin po nakakahalata, ayaw pa rin po mag-resign. Ayaw pa rin pong umalis sa kanyang pwesto. Samantalang sukdulan na po talaga ang paghihirap na nadarama ng taong bayan, no? Mga kababayan. Eto, dahil dyan mga kababayan, nagkaroon na po ito ng samot-saring reaksyon at samot-sari na po mga kababayan ang mga nagsasabi, no, na talagang ito na siguro ang magiging sagot ng ating mga hinihiling, no, na tunay na pagbabago, tunay po na mananagot na po ang mga dapat na may mga salarin kasi po taong bayan na po lalabas. Alam naman po natin, milyon-milyon po ang lumabas noong nag-rally po itong INC. Peace rally po ang ginanap ng INC, pero nawalan po ng peace of mind ito pong mga sila Bangag. Siguro, dito po nag-umpisa ito si BBM mga kababayan, nakipag-usap sa multo, sa kanyang amang multo. No? Ginugulo pa. Pero mo, sa sobrang katawaran nito ni BBM, kinausap na pati multong kanyang ama. Wag namang ganun. Pati ba naman ama mo, kinakausap mo pa, BBM, wag naman ganun, ha? Wag na, tama na, no? Mag-ano ka na, mayroon ka naman sarili ng desisyon siguro. Kusapin mo ng sarili mo. Wag ka na makipag-usap sa multo. Grabe naman si BBM, ano? Multo pa talaga ang kanyang advisor, no? Mga kababayan. Wag ganun, ha? So, ito mga kababayan, bukod po dito sa INC, ay may nakita rin po akong post, official post ng KOJC. I don't know kung magjo-join po ang KOJC, no mga kababayan, pero kayo na po ang umintindi kung ano po ang ibig sabihin ng official na post or pahayag na po ng KOJC na ito. Kasunod po dito ng official na pahayag din po ng INC na ito. Magjo-join forces na ba ang INC KOJC? Panoorin niyo po itong video na itong mga kababayan na post po ng KOJC. Sa isang opisyal na pahayag, inihayag ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ang kandaang makiisa sa iba't ibang relihiyosong grupo sa bansa sa sama-samang pananalangin para sa kapayapaan, katatagan at transparency ng Pilipinas.
Binibigyang diin ng organisasyon ang kanilang pangako sa pambansang pagkakaisa at espiritual na pagtutulungan sa panahon ng mga pagsubok. Gayunman, nilinaw ng KOJC na hindi ito makikibahagi sa anumang pagkilos o hakbang na maaring magdulot ng kaguluhan sa pamahalaan. Binanggit ng grupo ang Roma Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 3 na nagtuturo ng paggalang at pagsunod sa mga namumuno bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Muling tiniyak ng KOJC na mananatiling nakasentro ang kanilang misyon sa pananalangin, pananampalataya at pagtataguyod ng kapayapaan sa ilalim ng makatuwiran at makadiyos na pamamahala. Ayan mga kababayan, ang KOJC po ay naglabas na rin po sila ng official na pahayag na pakikiisa po rin po nila, no? At sa mga iba't ibang mga religious sector, no? At sa mapayapa mga kababayan. At transparency. Sa isang opisyal na pahayag, inihayag ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ang kandaang makiisa sa iba't ibang relihiyosong grupo sa bansa sa sama-samang pananalangin para sa kapayapaan, katatagan at transparency ng Pilipinas. Yan mga kababayan, ang official na pahayag ng KOJC ay nakahanda rin po sila makiisa sa mga iba't ibang religious groups, no? Para po sa kapayapaan, pananalangin sa kapayapaan sa ating bansa mga kababayan. At ano rin po ang panawagan ng INC, 'di ba? Kapayapaan din po sa ating bansa. Mapayapa din po silang magkakaroon po ng rally, malawakang rally mga kababayan, kaya magsasama-sama na po, no? Transparency din po. Same na same mga kababayan, transparency and democracy. At saka peace rally po, ganun din po ang sinisigaw nito pong KOJC. Kaya mga kababayan, natataranta na po siguro ito pong mga loyalista, ito pong mga tangalista at bobo-ems, no? At ito nga po ang mga pingtae, nagsama-sama na rin po siguro sila rito para nga po magkontra na po dito. Ngayon mga kababayan, ano po sa tingin ninyo? Ano po sa tingin ninyo rito mga kababayan ang mangyayari sa 16, 17, 18? At ang isa sa tanong mga kababayan, makikijoin din ho ba kayo? Sasama rin ba kayo sa rally na gaganapin sa 3 araw na ito? Sa tingin ko kami sa Birada mga kababayan, makikiisa rin po kami rito, no? Wala po yata siguro kaming programa sa mga araw na ito. Basta makikijoin din po ang Birada Aguila at ito pong channel natin, VMR channel, dito nga po sa malawakang peace rally na gaganapin ng INC. Sapagkat bihira lang po ito mga kababayan, kailangan po natin itong gawin, magsama-sama po tayo sapagkat hindi na po basta ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Ito po, sunod-sunod na po tayong tinatamaan ng matinding kalamidad at ito pong ating Marcos administration ay wala pong kakayahan para po tulungan, para po bigyan po ng ikakaalwa ng ating mga kababayan sapagkat naubos na po ang pera, nandoon na po sa kanyang mga alipuris na mga kongresista, mga kababayan, nangunguna ng kanyang pinsan. At kinurakot na po nila ang pera ng bayan. Dahil dito mga kababayan, may nakita po tayong post dito. Mukhang itong post na ito, mukhang pasok na. Mukhang nagkakaisa na itong mga tangalista, bubuim, tangalista ni BBM, no? Eto na mga kababayan, tingnan nyo po ito. Ito pong Jail Review TV, ikalat natin para ma-aware ang lahat. Ito na, bumabanat na sila, no? Nakakabahala kung totoo ito. May kumakalat na leak na impormasyon at social media post na nagsasabing sina Vice President Sara Duterte at Paulo Pulong Duterte ang funded daw ng... Kinto naman yung mga kababayan katarantaduhan, no? Sinong nagpakalat nito? Di kayo rin, mga fake news. Di ba? Anong sino-sinong kumakalat na balitang gago pala kayo? Kayo ang nagpapakalat niyan. Di ba? Kayo ang nagpapakalat niyan. At sabi pa dito, may movement daw na manggagaling ang sa Mindanao, may Molotov daw, may Molotov bombs, at Isla Puting Bato at umano'y supporter ng China. Grabe, di ba mga kababayan, kagaguhan itong mga ito? Sabi nga rito ni Mr. Real Talker, mawalang galang na Jail Review TV. One of the loyalist vlogger, ingat sa wordings. Totoo kaya ito? Sabay sabing, kaya pala busy si Inday at Pulong, may mga ganun sa dulo. Grabe. Ito mga kababayan, pansinin ninyo, ito pong mga
itong mga loyalista at mga bubuing supporter, ang gagaling nila mag-ano mga kababayan, yung sound bites, yung clickbait, 'di ba? Yung alam mo yun, yung parang maku-curious ka talaga eh. Hindi mo po pwedeng hindi basahin, 'di ba mga kababayan? Hindi mo po pwedeng hindi panoorin. Napakahusay nila diyan eh. Maniwala kayo pagka mga bubuing vlogger at mga tangalista, napakahusay nila mag-clickbait. Alam mo, aral na aral sila mga kababayan, sa totoo lang. Aral na aral sila talaga. No wonder dahil si BBM mismo na umamin na mayroon talaga siyang libu-libong mga troll na inalagaan at binabayaran, pinapasweldohan, di ba? So, mga kababayan, dito hindi na po tayo magtataka. Hindi na po tayo magtataka na may mga ganito po talaga. Tumitira talaga, no? Talagang ang paninira, ang banat, biruin mo ba naman sasabihin, funded daw ni ni Vice President Duterte at saka ni Congressman Pulong, itong INC. Mga INC, totoo ba yan? Totoo ba yan mga INC? Na binayaran kayo ni Vice President Sara Duterte at saka ni Congressman Pulong? Di ba kagaguhan yan? Hindi ako INC. Hindi po ako INC pero sa tingin ko hindi ako naniniwala dito. Dahil unang-una, putik na yan. Kailangan pa ba magbayad ni Vice President ni Sara Duterte? Kitang-kita naman yung yung suporta ng taong bayan eh. Tingnan nyo ito mga kababayan Tingnan nyo itong mga suporta ng taong bayan pag si Inday Sara ang nakikita nila. No? Panoorin nyo to. Yan ang aming Vice President Inday Sara Duterte, ang future Presidente ng Republika ng Pilipinas. Yan ang aming Vice President Inday Sara Duterte, ang future Presidente Kailangan pa ba yan mga ng kababayan ng bayan Republika sa tingin nyo? ng Kailangan pa ba yan Pilipinas. magbayad? Sige nga. Yan ang aming Vice President Inday Sara Duterte, ang future President. Hindi na kailangan magbayad yan. Bugok. Di ba? Hindi na yan kailangan magbayad. Gusto mong makakita ng mga nagbabayad? Ito, tingnan niyo itong mga nagbabayad. Pakinggan niyo itong mga nagbabayad. At bakit ngayon hindi na siya magbayad? Ayan. Kayo po, 3,000 kayong beneficiaryo. Makatanggap kayo ng 5,000 pesos cash! Gigil na gigil pa si Buhaya, mga kababayan, Makakatanggap kayo ng 5,000 pesos cash! Inubos mo na lahat ng pera ng bayan, pero negative 0-0 ka pa rin pagdating sa eleksyon. Hindi ka pa rin gusto ng taong bayan at ang gusto ng taong bayan sa'yo, makulong ka. Yan ang gusto ng taong bayan. Kahit anong pambabayad mo. Di ba? Ano pa? Bigay mo. Nasaan ka na ngayon? Namudbud ka ng pera. Ayon nga ito sa post ni Atty. Rowena Guanzon. Martin Luther, ngayon ka mag-ikot at mamudbud ng ayuda. Ayan sabi dito Martin Luther, ngayon ka mag-ikot at mamudbud ka ng pera. Hindi makapamudmod mga kababayan, nasaan na? Ubos nyo na? Pinamili nyo na ng mga luxurious, helicopter? Ubos nyo na pinambayad sa inyong mga trolls? Di ba? May mga naglabasan. Yung isang baklang panot, isang baklang nakatakas sa mental, di ba? Sinabi niya yun eh. Di ba? Sino bang mga ang dami? Mayroon pang isa. Di ba? Yung isang lumabas na sinabi, sila Bustuyo. Binanggit nung isang lumabas, mga kababayan, si Martin talaga ang tinuturo nila na nagbabayad. Ito yung nagbabayad. Di ba? Kita na lang sa pagmumuka, At 5 kilong bugas! At 5 kilong bugas! Gago! Asan ka ngayon? Namimigay ka nung panahon na yan, wala namang yan, eleksyon yan. Wala namang yan, wala nang sakuna, wala namang bagyo dyan. Namigay ka ng namigay, pinamudbunbo yung pera ng bayan pagkatapos ngayon na mayroon ng sakuna at kailangan na ng tao, nasaan ka na? Ito ka ngayon, ito yung pinsan mo, tingnan mo. Sa gutom ng mga taga Cebu, mga kababayan, muntik na siyang lamunin ng bata. Tingnan nyo. Ayan,
Tingnan yung bata, mga kababayan, no? Tsura ng bata, oh. Sama na ng tingin sa'yo, boy. Tingin sa'yo, kaldero ka na yata, eh. Kalderong maitim na yung ano, yung puwitan, eh. Di ba? O kung halimbawa, ulam si BBM, sa tingin niyo, mga kababayan, ano kaya sa tingin niya? Ako, mga kababayan, kasi, alam ko, naramdaman ko po itong mga pangyayari sa ganitong malindol, sakuna, mabagyo, lalo na itong bagyo. Naranasan ko po yan. Nung bata pa kami, naku po, alam niyo, yung kinain namin, yung matagal ng panis na kanin, na tutong, tutong pa talaga yon, panis na, matagal na, ilang araw na. Kasi nga, nag-uulan nun, tuloy-tuloy ng ulan nun, hindi na kami masyado makapag-kilos-kilos. So, mayroon na kaming napapanis na tutong na nandoon sa isang kaldero. Eh, inuulan-ulanan yon, eh, wala na kami makain. Gutom na kami talaga dahil yung sinaing namin nahilaw. Nahulog, napunong-puno na ng tubig ng ulan kasi nga nasira yung bahay namin. Alam mo, kahit yung tutong na ilang araw ng panis, nahugasan ng ulan, at kinain talaga namin sa sobrang gutom. Oo, magagawa mo talaga, mga kababayan. Kaya itong batang ito, hindi ko masisi, baka mamaya. Ang tingin niya kay BBM, tutong na panis, eh. Kaya sabi ng bata, lumapit-lapit ka pa ng konti. Lumapit-lapit ka pa ng konti, lalamunin na kita, eh. O, ito pa, mga kababayan, ang eksena ng pagpunta ni BBM dyan sa Cebu. Ang kapal na mukha, eh, no? O, tingnan nyo, o. Okay. Oh my God! Parang barangay tanod lang, mga kababayan, na pupunta. Okay. Na walang pakialam sa kanya itong mga tao, no? Parang barangay tanod lang talaga, oh. Oh, walang pumansin kahit bata, no? Oh, nakakayo, parang hindi mo lamang kung nandiri siya o siya ang pinandirihan ng bata, eh. Wala din pa pati yung ng nanay, no? Grabe. Kung si Tatay Digong yan, ako. Si Vice President Sara yan, wala na. Buhan na yung mga yan. Hindi na magkamaya yung mga pulis na yan. Kung sinong kanilang iano. Di ba? Ganyan po ang Vice President Sara Duterte at ganyan po ang komparasyon ni BBM pagka pumupunta sa mga tao. Di ba? Wala talagang kaamor-amor, katurya-turya yung mga tao, no? Biruin mo yung nakakahiya, no? Hindi pa rin nakakalata. Siguro, gaano pa karami talaga BBM ang ano mo? Ang pulburon mo. Ha? Talaga, gaano ba karami sinisingot mong pulburon? Kaya, masyado ka manghid, hindi ka na nakakaramdam, mo. Biruin mo pati itong si pangalan nito? Si Dison? Hindi rin siya makapaniwala. 22,000 ang sinabi mo. Natatapos na ng classroom building. Pagkatapos ng binasa niya, 22 lang pala. Siya makapaniwala, eh. Ikaw naman, nakuha mo pa makipag-usap sa multo. Naman ka, BBM, tigil-tigilan mo na. Mag-resign ka na. Antayin mo pa talagang lumabas ang milyon-milyong Pilipino. Bagay, antay na lang siguro ni BBM, mga kababayan, itong November 16, 17, 18, no? Titingnan niya siguro pag milyon-milyon ng mga tao. Lalo na, malapit-lapit yan sa Luneta. Malapit-lapit yan sa Liwasan Bonifacio. At ilang hakbang na lang mula sa Liwasan, Quiapo na. At mula sa Quiapo, mga ilang metro na lang ang hakbang, Mindiola na. At doon sa Mindiola, Palasyo na, mga kababayan. Malacanang na. Kung pwede naman, maghatid din dyan yung di ba? Sabi ni Gutesa, dyan daw sa Malacanang, naghatid din siya ng ng mga mali-malitang milyon-milyones na pera ang laman, di ba? So ngayon,
ng taong bayan din, milyon-milyones din ang pupunta dyan para hanapin yung malita na yun. Saan ba nakalagay yung malita na yun, mga kababayan, ha? Diyan sa Malacanang. Saan kaya nakalagay yun, mga kababayan, sa Malacanang, yung malita na yun, sa tingin nyo? Kakahiya, no? Si BBM, mga kababayan. Kung isa kang loyalista talaga, kung tanga ka talaga, wala lang, tuwan-tuwa ka pa siguro sa ganito, di ba? Tuwan-tuwa ka pa niyan. Oo, kasi nga, aanga-anga ka, di ba? Pero kung matino ka, hindi ka matutuwa dito, mga kababayan, eh. Oo. Oh, tingnan niyo 'to, mga kababayan. May balita po dito, no? May balita po dito, hindi ko po alam, ha, kung ito po ay confirm, mga kababayan. I-she-share ko lang po sa inyo itong balita na ito kung gaano ba ito katotoo. Na mayroon daw pong isang congressman diyan sa parteng Bicol na natsugi daw po, mga kababayan. Paki-ano niyo lang kung ito ay totoo. Confirm, pakihanap niyo lang, mga kababayan, kung anong katotohanan dito. Sinin lang kasi ito sa akin, sinunod lang sa akin, ayan, no? Tingnan niyo po ito, mga kababayan, na ayan. Kung kilala niyo ba ito? May sulat pa, RIP Congressman, 1965 to 2025. At may comment po dito na 1,160 yung ano naman, shares. Ito po ay binalita yesterday at 9:59 AM, MDTV channel. Ito po yung nagano sa Facebook, hindi ko po ito ng mga kababayan. Share lang po ito sa atin ng ating isa sa mga followers, no? Tingnan po natin, sabi dito, mainit na balita, Catanduanes Congressman agaw buhay matapos salantain ng bagyo ang kanilang bayan. Ayon sa ulat, biglang rumagasa ang tubig habang papauwi ang naturang mambabatas sa kanilang bahay. Ayon sa report ng driver, hindi niya namalayan na may butas na malalim ang kanyang tinatahak dahil sa lakas ng agos ng tubig. November 9, 2025. So, kailan yan? November 10 na tayo ngayon, diba? So, kahapon to, mga kababayan. Hindi ko po alam kung gaano katotoo ito, ha? Mga kababayan. So, ito, i-share lang po sa akin. At ito naman po ang source, itong MDTV channel ng ating followers. Sinare lang po sa atin. So, kung nakakilala po kayo, kung kilala nyo po itong tsura ng kongreso, wala pong sinulat dito kung anong pangalan, eh. Kung kilala nyo po ito sa ano, saan itong lugar? Catanduanes daw po. Catanduanes Congressman. Sino ito, mga kababayan, sa Catanduanes Congressman? Basahin natin ang mga comment. Si Romualdez Asaldico ang nabaon sa lupa. Kaya lang nagtatago, sabing ganon. Yung nag-wish na reporter ng nagkatotoo na, sabi nitong J. Macmac. Agaw buhay ang caption pero RIP agad. Ba't ganon? Sabi ni Susan Gallego Tibon. Kumusta kaya si Saldico at Romualdez, si BBM? Sabi ni Renante Malikay. Agaw buhay pero may rest in peace na ano po talaga, sabi dito ni Belbel, no? Mga kababayan, so napakarami pong mga comment dito kasi nga umabot po ito ng 1,400 na comments. Tingnan nga natin, mga kababayan, yung react. Ang react po dito ay ang nag-like po ay 555, ang umiyak ay lapaluhan na react ay 419 at ang tumawa ay 201. Ayan po, mga kababayan, ha. Ang pinakita ko lang po ito sa inyo na shinare sa atin, no. Ang dami po, no. Baka kasama ni Ko Romualdez, sabi dito ni Elmer Talapian. Rest in peace, heartbreaking news, sabi ni Villa Fernandico. Totoo kaya yan? Ayan, no, Villa Fernandico. Rest in peace daw. Flood control feedback, sabi ni Aluna Ika. Di naman siguro nalunod ang buhaya sa baha, sabi ni Emmanuel Pinos. Kung corrupt deserve, sabi ni Edwin Manalo Dili-Dili. Nakikiramay po kami sa pamilya, sabi ni Steve Brazil. Sana si Saldico at Romualdez at ibang kawatan sa gobyerno, sabi ni Rooney Embajador Razonable. Yan po ang mga komentaryo dito, mga kababayan, ha. Yan po ang mga sinasabi dito nila.
Nagbasa lang po tayo ng mga comment, mga kababayan. So, yan po ang mga mga komentaryo ng ating mga kababayan tungkol po dito, no ho? At ito, mga kababayan, naalala nyo yung si Magalong nagpunta sa Davao? Mayroon palang ito pala mga kababayan ang dahilan kung bakit sa Davao, mga kababayan. Panoorin natin 'tong video. Bayad ka kahit hindi talaga siya completed. Yun ang pagkakataon. Oo, Yan. totoo. At least umaamin ka. Oo, yun totoo. Okay. Yan ang sinasabi mo, kaya mo ginawa yon kasi Due to the disbursement rate na hinahabol namin. Pero with the agreement. Ito, mga kabatas natin, I'll let you in another secret ulit. Alam nyo ba kung bakit transfer yung flood control funds sa ayuda? Kasi kukurakutin ulit. Alam nyo ba kung bakit? Maraming nag-advance na ng bayad. Kaya kailangan nilang gumawa ng pera. And this is the way they make money. Bakit binabayad na yan? Kasi nga, na-advance na yan eh. Nakuha na ng politiko yung pera niya. Kailangan na rin makuha ng kontraktor yung pera niya. Ganun naman kasimple yan eh. Na-advance na yan. Yung mga, di ba, pinoprotektahan nila si Martin Romualdez. Si Saldico, pinoprotektahan nila. Hand in hand yan. Naalala nyo, yung paninira ni Saldico noon kay Mayor Magalong nung sinasabi niya na nung sinabi ni Mayor Magalong na may kalokohan itong si Martin Romualdez, ang nagsalita si Saldico. Ano ang sinasabi ni Saldico doon? I admire Martin Romualdez. Lagi kami magkasama niyan. Kasi tinanong siya, di ba, sino ang lagi mong kasama sa House of Representatives? Si Martin Romualdez, sabi niya. Lagi kami magkasama niyan. Minsan hanggang 2:00, sabi niya, nagpaplano kami ng maganda para sa bayan. Malamang I missed out some words. It's not verbatim, pero yun ang sinasabi niya. Di ba? Nagpaplano sila hanggang 2:00 para sa ikabubuti ng bayan. Tignan niyo yung planaplano nila. bayad ka kahit hindi talaga siya completed. Yun ang pagkakataon. Oo, Yan. totoo. At least umaamin ka. Oo, yun totoo. Okay. Yan ang sinasabi mo, kaya mo ginawa yon kasi Due to the disbursement rate na hinahabol namin. Pero with the agreement. Ito, mga kabatas natin. Yon, mga kababayan. Kaya pala, yung mga pondo, yung mga pera, mahilig sila sa unprogram. Yun pala yung mga unprogram na yun, nakaprogram na pala para nakawin ni Martin Romualdez at ni Saldico. At pinapatunayan ni Saldico yan dahil sa sinasabi niya, si Romualdez at si Salcia ay araw-araw halos hindi na sila natutulog din kapaplano kung paano sila magnakaw, mga kababayan. Yan, dito naglalabasan na po. Nabuking po ito dito sa pagpunta nila Magalong. Yung pala yun, mga kababayan, ang isa sa mga nabisto, no? Kaya ito si Mayor Magalong, sana Mayor Magalong, mag-voice out ka na rin kasi marami ka na rin nalaman dyan eh. Tuloy mo lang, huwag ka matakot doon sa kanilang pananakot. Kasi parang tinatakot si Magalong, di ba? Mga kababayan, na para bagang kakasuhan din, na dinadawit din siya sa sa tawag nito, mga diskaya. Kasi kung ako kay Magalong, dadawit niyo ako kay Diskaya. Total, di ba may sinabi siya na hindi pa naman tapos o ano pa naman yung ongoing pa naman yung project sa mga Diskaya eh. Kaya pinatigil na nga niya, di ba? So, ngayon kung gagamitin sa kanya yon, di kalkalin din niya ang project ng mga Diskaya diyan sa Ilocos na ayon kay Governor Chavit Singson, nakakapagtaka na biruin mo sa dinami-dami ng mga kontraktor, mga Diskaya pa talaga ang pinakamalaki, mahigit kalahating trilyon ang kanila pong nakuha diyan sa Ilocos Norte na distrito po ni Sandro Marcos. Kaya mga kababayan, pamilya po talaga ito. Pamilya po talaga ito na mga kababayan, sasangkot po talaga dito sa lahat ng gulo nitong nangyayari sa ating bansa. Buong pamilya po talaga, wala na po talaga itong lusot, mga kababayan. Tingnan niyo nga ito. Tingnan niyo po itong pamilya, mga kababayan, ha. Panoorin niyo po itong pamilya na ito, mga kababayan, na isa po sa pinakamatindi rin pong marami pong ay hindi na i-share. Hindi na i-share. Wait lang. Ayan. Ito na lang, mga kababayan. So, 'di ba? Napapanood naman natin 'yan. Yan naman lahat ng mga nangyayari, 'di ba? So, tingnan lang po natin kung ano po ang mangyayari dito kay Magalong kasi nga si Magalong para bagang tila ewan natin kasi nakikita niya na ang baha nandoon sa Cebu, bagyo na sa Cebu, pero ang inimbestiga nila, pinupunta nila yung Davao, mga kababayan.
So nakakalungkot para dito kay Magalong dahil nga po sa ganyang reaction or action na ganyang ginagawa mga kababayan. Antay-antay na lang po tayo kasi nga po no, kasi nga po mga kababayan ay hindi naman po talaga papayag ang bayan dito sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan. Ano ho? So magkakaalaman po ito rito dahil nako, hay nako. Tingnan niyo po itong pamimigay ni ni Martin Romualdez at saka ni ni Saldico. Hindi ma-share dito Hindi ko ma-share. Di bale, hindi ma-share yung ibang mga mga kababayan, mga video. Eto na lang. Panoorin po na lang natin tong update ngayon sa panahon at sa mga nangyayari sa ating bansa habang binabagyo po tayo. Dito sa lugar ng probinsya ng Bulacan at sa ngayon nga ay nakararanas pa rin ng pagtaas ng tubig baha na galing sa pag-apaw ng ilang mga ilog dito sa probinsya. Simula pa kahapon, magdamag na pinantayan ng mga tauhan ng Local Government Unit at ng Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO ang epekto ng Super Typhoon 1 sa lalawigan ng Bulacan. Sa bayan ng Santa Maria, nasa 300 pamilya o katumbas ng mahigit 1,000 individual ang lumikas patungo sa covered court at mga paaralan sa barangay San Gabriel at Tumana. Isa sa mga lumikas ang mag-asawang Carlos de la Cruz at Rosemary Morigo ng barangay Tumana dahil sa takot na maulit ang malawakang pagbaha tulad ng naranasan sa Cebu. Mabuti na lang agad at silang nakalikas upang makaiwas sa panganib ng mataas na tubig. Ayon sa LGU, isa sa maigpit na binabantayan ay ang ilog sa Pasong Tumana sa Santa Maria na umapaw na dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Nagdulot ng malawakang baha ang bagyo sa ilang barangay ng Virac, kabilang ang Gugon Sentro, Danicop, Monwok sa SIV at Lanao. Sa bayan Catanduanes mga kababayan, di ba Catanduanes yung kanina na binalita natin? Itong pinakita natin na share post lang mga kababayan. Asan na ba yun? Catanduanes yun, di ba? Ayan no? Catanduanes mga kababayan, itong congressman na sinasabing di umano no na biglang rumagas ang baha at nag-agaw buhay daw itong congressman na ito. Ano kayang ito kayang mga kababayan sa lugar nila? Totoo kaya ito? Ayan Catanduanes pala ito ng Pandan, nasira ang ilang bahay sa barangay Baldok dahil sa storm surge. Sa San Miguel, lubog sa tubig ang Barangay District 3 kung saan bubong na lamang ng mga bahay ang nakikita matapos umapaw ang Sulong at Bato River. Sa Karamuran, nasira rin ang mga bahay sa Barangay Tubli dahil sa storm surge. Dahil sa malawakang brownout sa lalawigan, nahirapan ang lokal na pamahalaan na makuha ang kabuuang detalye mula sa 11 bayan ng probinsya. Matindi ang tinamong pinsala ng Catanduanes sa hagupit ng Super Typhoon Uwan o Fongwong. Itinaas sa wind signal number 5 sa lalawigan matapos maglandfall ang bagyo na may malakas na hangin at ulan. Bukod sa mga bahay ng residente, nasira rin ang mga estruktura sa baybayin. Patuloy ding nakararanas ng malawakang brownout at problema sa komunikasyon ang ilang bayan gaya ng Viga at San Miguel. Samantala, patuloy namang nagpapatupad ng assessment at relief operations ang mga tauhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kasabay ng paghikayat sa mga residente na manatili sa mga evacuation center hanggang sa tuluyang humupa ang panahon. Sa ngayon, umabot sa 98,394 ang total affected population sa lalawigan ng Catanduanes. 19,400. Ayun mga kababayan, may isa dead isa injured isa. Catanduanes to mga kababayan, di ba? Ayan Catanduanes. Ayan November 9. Hindi ito nabalita mga kababayan, Sa bagay, tingnan natin, baka iba yan. Total affected population sa lalawigan ng Catanduanes. 19,446 individuals sa mga ito ang inilikas sa mga evacuation center at 57,343 naman ang bansamantalang nakipanuluyan sa kanilang kapitbahay na may maayos na bahay, habang 21,605 naman ang non-internally displaced person.
Nakapagtala din ng casualty mula sa bayan ng Viga na kinilalang isang government employee. Dan Hersalia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Ala, government employee daw mga kababayan. Di natin alam kung sino yun. Oh, di ba? Tingnan natin pa itong ibang mga lugar no na matindi po ang nangyari Puro Bicol po ito Camarines. Pinatumba ng hangin na dala ng Bagyong Uwan ang ilang poste ng kuryente sa Camarines Norte, kaya nagka-brownout doon. Balitang hatid ni Darlene Kai. Nang sa wakas ay bahagyang humina ang hanging dala ng Super Typhoon Uwan, agad idineploy ng Camarines Norte Provincial Government ang responders mula sa iba't ibang ahensya para yan i-clear ang mga kalsadang hindi na madaanan at para respondihan ang mga nangangailangan ng tulong. Buong araw kasing binayo ng napakalakas na hangin ang Daet Camarines Norte. Malabuhawi ang hanging dala ng Super Typhoon Uwan, hindi lang sa Daet, pati sa buong probinsya. May storm surge warning o banta ng daluyong dito. Sa sobrang lakas ng alon ay humampas at umawas na yan sa isang bahagi ng seawall. Sa gitna ng bagyo, ilang residente ang pumunta sa dalampasigan para tignan ang lagay ng dagat. Ay, yung dagat, ma'am. Tingin namin kung baka kung maglakas pa ang masyado ay likas na. May mga residente pa rin kasing hindi lumikas kahit nagpatupad na ng sapilitan o forced evacuation sa bayan ng Daet kahapon. Tulad dito sa Barangay Bagasbas kung saan umaga pa lang ay lubog na sa hanggang binting baha ang mga bahay. Bakit ayaw nyo pa pong lumikas? Yung iba naman na mga maliit na bata nakalikas na nasa kabilang bahay. Dito lang po kami nagbabantay at yung mga gamit. Matyagang nag-ikot ang ilang kawani ng barangay para kumustahin ang lagay ng mga residenteng hindi umalis sa kanilang tahanan. Roping po, galing po akong barangay hall. Pinapunta ko dito ni Kap at tingnan yung mga kasama namin dito. Yun po yung kinakabahan din namin sapagkat kahapon nag-force evacuation tayo at may ilan pa din pong pilit na hindi lumikas. Yung mga yun po pinapasundo na po natin sa mga barangay. Pero nag-advise din po kami na no movement na hanggat maaari po sapagkat hindi na po ito safe. Maaring may mga yero na po na parehas po nito na natin na maaaring liparin. Sunod-sunod na pinatumba ng malakas na hangin ang mga poste ng kuryente. Umaga pa lang, wala ng kuryente sa buong probinsya ng Camarines Norte. Natumba rin itong poste ng ilaw. Nagliparan ang mga kable sa lakas ng hangin. Ilang kawad din ang lumaylay sa kalsada. Pahirapan tuloy ang pagdaan sa Bagasbas Road. Pero may ilang sasakyang nangahas. Agad ding nag-ikot ang mga kawani ng Canelco o Camarines Norte Electric Cooperative Incorporated para putulin ang mga lumaylay na kable. Ilang puno at halaman ang natumba. Nagliparan ang ilang yero. Pinulot ang isa ng nagmalasakit na residente. Sa gitna ng pagbayo ni Uwan, lumikas ang lalaking ito kasamang isang bata papunta rito sa evacuation center ng Barangay Kalasgasan. Isang 68 years old na si Virginia sa mga lumikas dito. Kakahagas at baka magbaha. Malakas. Labis ang kanyang pag-aalala para sa anak na naiwan sa bahay. Ayaw Any roads or structures which were on the immediate coastline did not stand a chance with Typhoon Uwan, Feng Wong as it's known internationally, the storm surge and the destructive waves that it brought. This is just one small area. Mga kapatid, puntahan muna natin ang kahapon. Lalong-lalo na po sa mga bayan ng Dipakulaw at maging sa Baler. Kinagabihan naman ng mag-landfall ng itong Super Typhoon Uwan ay naramdaman na natin yung napakalakas na hangin at ulan. Ilan nga po sa mga yero na nasa bubong ng mga bahay at mga tahanan ay nilipad na, maging yung mga solar panels. Ganun kalakas yung hangin na kaya nitong liparin ang mga solar panels. Pagkalat din ngayon dito sa Baler yung mga debris, mga nasangay na mga sanga ng puno at maging yung mga debris mula sa dagat, lalong-lalo na dito sa mga hotel at mga bahay sa gilid ng dagat. Nagkalat pa sa ngayon at about to start pa lang kumbaga
yung clearing operations ng mga residente. Sa ngayon, inaantay pa natin yung initial assessment ng Aurora Provincial Risk Reduction and Management Council sa lagay nga ng probinsya matapos nga bayuhin ng malalakas na hangin at ulan kagabi. Dahil nga po sa panagalang at Super Typhoon Uwan. Balik po sa inyo. Gio, kahapon nakita ko na nagre-report ka sa isang hotel. Sabi mo nasa second floor ka na nung hotel na yon, na tinitigilan ninyo. Pero mataas na yung tubig. Kinailangan pa ba na lumipat kayo? Tumaas pa ba yung tubig nung kinagabihan pa? Oo. Kahapon, nasa second floor na tayo ng isang hotel dahil nga ayon nga sa explanation ng Pag-asa, dahil nga sa laki ng mga alo na kasintaas na ng halos isang palapag na bahay ay napakapiligrosyo na po yun sa mga tao. Kaya nga napilitan na rin isara maging yung ilang mga daanan sa bayan ng Dipakulaw dito sa Baler dahil nga po sa malalakas na alon. At mas lalo na nung gabi dahil madilim na ay kumbaga, delikado na rin yun sa mga residente. Kaya hindi na kami, nanatili sa coastal area ng Baler at kailangan na namin lumipat sa mas mataas na lugar o lumayo mismo sa lugar for us to be sure and to be safe. Bago pa man nga mag-landfall itong Super Typhoon Uwan, Sabado pa lang ay nagsimula na yung evacuation efforts, especially sa mga residente na nakatira sa coastal area. Umabot sa 14.5 meters ang water level sa Marikina River sa kasagsagan ng panalasan ng bagyong Uwan kagabi. Nagtumbahan naman ng ilang puno at poste ng kuryente sa ibang bahagi ng Metro Manila. Live mula sa Marikina City, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Iga, nag-ikot-ikot nga tayo sa ilang lugar sa Metro Manila na nakaranas ng matinding pag-ulan simula kagabi. Bagamat wala pa tayo nakitang pagbahano dun sa mga binisita nating syudad, kabilang ang Binangonan sa Rizal, Mandaluyong City at dito sa Marikina City, ay ilang residente na ang lumikas, partikular yung mga nakatira sa low-lying areas. Ilang lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng pag-ulan simula kagabi. May kasamayang malakas na hangin na nagpatumba sa ilang puno at poste ng kuryente at humambalang sa isang kalsada sa Barangay Kamuning sa Quezon City. Dala rin ng malakas na hangin, nagsitumbahan ang mga yerong nagsisilbing bakod sa tabing kalsada ng EDSA sa Barangay Katipunan. Agad itong nirespondihan ng Barangay Katipunan Disaster and Emergency Response Team. Sa Mandaluyong City, pabalik-balik ang ulan pero wala namang naging mga baha. Pero dahil sa lakas ng hangin, sumabit ang mga sanga ng puno sa bahagi ng Ipantalyon Street sa Barangay Hulo pasado alas 6 kagabi. Nawala ng kuryente sa mga bahay sa Barangay Hulo at Barangay Barangka Drive. Ito yung puno na sumabog dito sa parking to, posting yan. So kaya nahatak siya lalo nung kuryente. Baka talaga BBM, 10,000 ipagpapatayo mo ng bahay? Ewan. Mag-overtime sila para Monday. Yung akin rin. Ihatid ko sa inyo Monday. Lunes, 15,000 per family. Tapos, tignan mo. Kawawa itong mga babayo. So, magpadala ko ng mga yero dito. Alam ko man ang ilang ang nasunugan. Bigyan mo lang ako ng July. The whole month of July. Pakompleto ko yan. Magpadala ako. Patapos na pala ang July. Makompleto ko yan first week of August. Nandiyan na lahat yan. A few moments later. Mga cash assistance, ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. At 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so, para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so, baka talaga BBM, 10,000 ipagpapatayo mo ng bahay?
Ewan. Mag-overtime sila para Monday. At yung akin rin. Ihatid ko sa inyo Monday. Lunes, 15,000 per family. Grabe mga kababayan, itong si Tatay Digong, ano ho? Ganyan po siya magmalasakit sa atin pong mga kababayan. Ura-urada, mabilis po ang aksyon, no? At hindi lang po basta mabilis, kundi dinadagdagan pa po niya at siya mismo, no? Pati mga nagtatrabaho sa gobyerno, mag-overtime kayo para mapabilis natin ito. Hindi kamukha nito kay BBM, naku po. Tapos sasabihin pa niya, 5,000 para doon sa mga partially na nasira ang bahay. Sa mga totally damage talagang bahay, 10,000 para makapag-umpisa at para makapagpatayo na kayo ng bahay. Anak ng teting naman talaga eh. Alam mo kung matino ka, kung hindi ka bangag, hindi mo masasabi yan eh. Kasi alam mo naman, yung 10,000 na yan, hindi nga isang poste pa nga lang ng bahay eh. Sa totoo lang, isang poste pa lang, ilang baka lang yan, isang sako lang ng simento yung 10,000 mo na yan. Sa yero pa lang, hindi yan, naku, hindi nga yan makakalahati eh. Yero pa lang yun ha, yung labor pa, yung pako pa noon. Yung labor noon, naku po, alam nyo naman kung gaano kamahal ang labor niyan para magpatayo. Sabihin na lang natin, wala ng labor, sila na mismo magpapatayo, pero hindi kakasya yun, sa bubong pa lang. Siguro, makakapagkasya na yan, aso. Ang problema, hindi po mga aso yung mga tao. Siguro baka tinutukoy ni BBM baka yung mga aso niya. Kasi marami talaga siya mga aso, taga-tahol. Aw-aw ng aw-aw ngayon mga kababayan. Napakalaking insulto nitong ginagawa ni BBM para sa mga Pilipinong mga nasalanta ng bagyo. Di mo naman po pwedeng sabihin mo na lang yun, sige para kahit paano may pambili kayo ng pagkain, ito yung 10,000. Hanggang pagkain lang yun, pantawid gutom lang yun, yung 10,000 na yan. Pagtawanan ka ng mga charity vlogger niyan, charity vlogger nakapagpapatayo ng bahay mismo, di ba? Ikaw, presidente ka, ikaw may hawak ng bilyon-bilyong pera ng bansa, trilyon-trilyon. Nagbebenta ka pa ng gold reserve ng Pilipinas, mayroon ka pang Maharlika investment pa, nasaan na yun? Di ba? Ganyan po ang nangyayari sa ating bansa mga. Kaya gising na po tayo mga kababayan. Kaya sa darating na 16, 17, 18, nagkaisa na po tayo. At hilingin po natin. Makiusap po tayo na kung hindi mo na kaya, Marcos Jr., kung nakikipag-usap ka na sa patay, baka mamaya yung patay na yan, yung multo na yan, magpa-appoint pa sa'yo, wag naman. Ghost appointment na naman. Ghost in-appoint. Ghost, siyempre, ghost din yung project nun, ang trabaho nun, kasi ghost eh. Hindi naman. Tama na. Sobra na. Dumayas ka na. Mag-resign ka na. Maraming salamat, mga kababayan, kung nakarating ka sa dulo ng video ito. Ang inyong opinion ay mahalaga. Huwag niyong kalimutan, paki-comment niyo po dyan sa baba ang inyong komentaryo. At ilagay na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo at magpusuan po natin. Pilipinas, as always. Bye-bye!